Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong magpapatunay na kung minsan, ang pinakamatamis na ngiti ang nagtatago ng pinakamaitim na lihim? Samahan ninyo ako sa isang paglalakbay kung saan ang pag-ibig ay masusubok at ang katapatan ay hahanapin sa dilim. Sabi nila, ang pag-ibig ay bulag. Pero paano kung ang mismong pag-ibig na inaakala mong bubuo sa'yo, ang siya palang unti-unting sumisira sa pinakamahalagang tao sa buhay mo? Ito ang kwento ni Akiro, isang lalaking binihag ng isang perpektong pag-ibig, ngunit kinalimutan ng tinig ng pusong unang nagmahal sa kanya, ang puso ng isang ina. Nagniningning ang mga bituin sa kalangitan ng Privea Hills, ngunit para kay Akiro Madrigal, mas maningning pa ang mga mata ng babaeng kaharap niya ngayon. Sa malawak na balkonahe ng Villa Esmeralda, sa ilalim ng liwanag ng buwan, ang lahat ay perpekto. Ang malamig na simoy ng hangin, ang mahinang tunog ng kanilang mga kubyertos na tumatama sa mamahaling plato, at higit sa lahat, ang napakagandang mukha ni Silakbo Montes, ang kanyang mapapangasawa. Iniisip ko pa lang ang engagement party natin. Mahal, kinikilig na ako, sabi ni Silakbo, habang ang kanyang mga daliri ay marahang humahaplos sa kamay ni Akiro na nakapatong sa mesa. Everything will be perfect. The grandest party of the year. Ngumiti si Akiro, isang nangiting puno ng pagmamahal. Hinigpitan niya ang hawak sa kamay nito. Gagawin ko ang lahat para sa'yo. You deserve nothing but the best. Para sa kanya, si Silakbo ang katuparan ng lahat ng kanyang pangarap. Maganda, matalino, at tila ba perpektong nilikha para sa kanya. Sa bawat pagtawa nito, sa bawat paghaplos, lalong tumitibay ang paniniwala ni Akiro na natagpuan na niya ang babaeng makakasama niya habang buhay. Ang Madrigal Legacy Holdings na kanyang pinamamahalaan, ang lahat ng yaman na kanyang naipundar. Lahat ng iyon ay walang kabuluhan kung hindi niya maibabahagi kay Silakbo. Matapos ang kanilang hapunan, habang si Silakbo ay abala sa pakikipag-usap sa telepono sa kanilang event coordinator, naisipan ni Akiro na dalhan ng tsa ang kanyang ina sa Silidaklatan. Ilang araw na rin niyang napapansin ang pananahimik ni Ginang Gunita. Marahil ay nalulungkot lamang ito dahil malapit na siyang ikasal. Naisip niya. Nadatnan niya ang ina na nakaupo sa paborito nitong silya, nagbabasa ng libro sa ilalim ng isang lampshade. Ang anyo nito ay payapa, ngunit may lungkot sa kanyang mga mata na hindi maitago. Ma, malambing na tawag ni Akiro. Nagtimpla po ako ng paborito niyong chamomile tea. Bahagyang nagulat si Gunita. Mabilis niyang isinara ang libro at pilit nang ngumiti. Salamat anak. Hindi mo na kailangang abalahin pa ang sarili mo. Inilapag ni Akiro ang tasa sa maliit na mesa sa tabi nito. Ngunit sa pag-abot ni Gunita, upang kunin ito, bahagyang umangat ang manggas ng kanyang damit. At doon, sa ilalim ng mapusyaw na ilaw, nakita ito ni Akiro. Isang malaking pasa. Kulay lila na may bahid ng dilaw sa mga gilid, tila ba resulta ng isang malakas na pagkakahawak o pagkakabangga. Naniga si Akiro sa kanyang kinatatayuan, biglang nanlamig ang kanyang buong katawan. Ma, anong nangyari sa braso niyo? Tanong niya. Hindi maitago ang pag-aalala sa kanyang boses. Agad na ibinaba ni Gunita ang kanyang manggas. Ang mukha ay nagpapakita ng pagkataranta. Ito ba? Ah, wala ito anak. Nadulas lang ako sa may hardin kahapon. Alam mo na, medyo dumudulas na ang mga tiles doon. Pilit siyang ngumiti, ngunit hindi umabot sa kanyang mga mata ang kislap. Tumingin si Akiro ng diretso sa ina. Pilit na hinahanap ang katotohanan sa mga mata nito. Ngunit ang nakita niya ay takot. Isang takot na hindi niya maintindihan. Sigurado po kayo, ma. Ang laki ng pasa niyo. Dapat ay nagpatingin tayo sa doktor. Huwag na anak, okay lang talaga ako. Pangkaraniwang pasa lang to. Giit ni Gunita
sabay inom ng tsaa. Tila ba gustong-gusto nang matapos ang usapan. Hindi na nagpumilit pa si Akiro, ngunit habang paalis siya sa silid-aklatan, hindi na mapakali ang kanyang isipan. Hindi yun ang kilos ng isang taong simpleng nadulas lang. May mali. Mayroong mali. Pagbalik niya sa balkonahe, masayang-masaya pa rin si Silakbo sa kanyang pakikipag-usap. Nang makita siya nito, agad itong ngumiti ng pagkatamis-tamis. Tapos na, mahal. Everything is set. Sinalubong siya nito ng isang yakap, ngunit parang yelo ang naramdaman ni Akiro. Ang lahat ng init at pagmamahal na naramdaman niya kanina ay napalitan ng isang nakakabinging pagdududa. Kinagabihan, hindi siya dinalaw ng antok. Paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan ang imahe ng pasa sa braso ng kanyang ina. Ang takot sa mga mata nito, ang pilit nitong ngiti. Sinubukan niyang isipin kung ano ang posibleng nangyari, ngunit isa lang ang sigurado siya. Hindi nagsasabi ng totoo ang kanyang ina. At kailangan niyang malaman kung bakit. Bumangon siya mula sa kama. Dahan-dahan na siyang lumabas ng kwarto at nagtungo sa kanyang home office. Kinuha niya ang kanyang telepono at hinanap ang numero ng pinagkakatiwalaan niyang security solutions provider. Habang nagriring ang telepono, tumingin siya sa bintana sa madilim na hardin kung saan sinabi ng kanyang ina na ito nadulas. Isang boses ang sumagot mula sa kabilang linya. Huminga ng malalim si Akiro. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit puno ng determinasyon. I-install niyo bukas na bukas din. Siguraduhin niyong walang sino mang makakaalam, kahit si Silakbo. Kinabukasan, sumikat ang araw na tila ba walang nagbago. Ang Villa Esmeralda ay payapa pa rin, at ang halimuyak ng mga bulaklak sa hardin ay bumabati sa umaga. Ngunit para kay Akiro, ang bawat sulok ng kanilang tahanan ay mayroon ng dalang hiwaga at bigat. Bawat ngiti ni Silakbo ay parang isang tabing na gusto niyang hawiin. Habang nag-aalmusal, ipinaalam niya kay Silakbo na may darating na mga technician para sa isang security upgrade sa buong Privea Hills, isang karaniwang pangyayari sa kanilang exclusive na subdivision. Ito ang perpektong palusot. Upang masiguro na hindi ito magdududa, inaya niya itong mag-shopping para sa mga gagamitin sa kanilang engagement party. A perfect idea, mahal. Tuwang-tuwang sabi ni Silakbo. I need a new pair of shoes to match my dress. Habang abala si Silakbo sa pagpili ng mga damit at sapatos sa pinakamamahaling butik sa lungsod, ang mga tauhan naman ni Akiro ay parang mga aninong mabilis na kumikilos sa loob ng Villa Esmeralda. Ang mga kamera na kasinliit lamang ng butones ay maingat na inilagay sa mga estratehikong lugar, sa sala, sa dining area, sa mga pasilyo, at ang pinakaimportante sa lahat, isang maliit na kamera na nakatago sa digital clock sa tabi ng kama ng kanyang ina. Nang makauwi sila, ang lahat ay bumalik na sa normal. Walang bakas ng anumang pagbabago. Dinalaw ni Akiro ang kanyang ina at nakita niya si Silakbo na naroon. Buong pag-aalagang sinusubuan ito ng sopas. Kailangan ninyong lumakas, ma, para sa nalalapit na party, malambing na sabi ni Silakbo, sabay puna sa gilid ng labi ni Ginang Gunita. Pagkatapos, marahan itong minasahe ang mga balikat ng matanda. Huwag po kayong mag-alala. Aalagaan ko po kayo. Napangiti si Akiro habang pinapanood sila. Sa isang sandali, gusto niyang isipin na nagkamali lang siya ng hinala. Na marahil ay stress lang ang dahilan ng lahat. Ngunit nang magtama ang kanilang mga mata, nakita niyang muling umiwas ng tingin ang kanyang ina. At doon, alam niyang ang lahat ng ito ay isang pagtatanghal lamang. Kinabukasan, sa kanyang opisina, sa pinakatuktok ng Madrigal Legacy Holdings Building, hindi mapakali si Akiro. Sa harap niya ay nagkalat ang mga papeles na kailangan ng kanyang pirma, mga kontratang nagkakahalaga ng milyon-milyon, ngunit ang kanyang atensyon ay nasa teleponong nakapatong sa kanyang mesa.
Huminga siya ng malalim bago binuksan ang application na nagbibigay sa kanya ng access sa mga kamera. Una niyang tiningnan ang sala. Nakita niya ang kanyang ina na nag-iisa, nanonood ng telebisyon, payapa. Pagkatapos ay inilipat niya sa dining area. Walang tao. Pabalik-balik ang kanyang mga daliri sa screen, hinahanap si Silakbo at nakita niya ito. Papalabas mula sa kusina, may dalang isang baso ng tubig. Naglakad ito patungo sa sala at iniabot sa kanyang ina. Salamat, Hija. Narinig ni Akiro ang mahinang boses ng kanyang ina mula sa speaker ng telepono. Ngunit sa pag-abot ng matanda sa baso, bahagyang nanginig ang kamay nito at natapon ng kaunting tubig sa sahig na gawa sa mamahaling marmol. Isang maliit na aksidente na sa normal na pagkakataon ay hindi dapat pag-aksayahan ng pansin. Ngunit hindi normal ang reaksyon ni Silakbo. Nawala ang matamis ng ngiti sa mga labi nito. Napalitan iyon ng isang malamig at matalim na tingin. Mabilis nitong hinablot ang baso mula sa kamay ni Ginang Gunita at halos ihagis ito pabalik sa tray. Hindi po ba kayo mag-iingat? Mariin ngunit mahina ang pagkakasabi ni Silakbo. Sapat lang upang marinig ng matanda. Alam niyo ba kung gaano kahirap linisin ang mantsa sa sahig na to? Napatungo si Ginang Gunita, tila isang batang pinapagalitan. Paumanhin, Hija. Hindi ko sinasadya. Hindi na sumagot si Silakbo. Tumalikod ito at bumalik sa kusina. At sa bawat hakbang nito ay bakas ang iritasyon. Naiwan si Ginang Gunita sa sala. Mag-isang nakayuko. Ang mga balikat ay bahagyang nanginginig. Parang may kung anong dumagan sa dibdib ni Akiro. Hindi ito pisikal na pananakit, ngunit ang lamig at kawalang galang sa boses ni Silakbo ay mas masakit pa sa anumang sampal. Ito ba ang totoong Silakbo? Ito ba ang ugali niya kapag nakatalikod siya? Pinilit ni Akiro na alisin yon sa kanyang isipan. Marahil ay pagod lang si Silakbo sa pag-aasikaso sa party. Marahil ay meron lang itong pinagdadaanan. Naghanap siya ng 1,000 dahilan para ipagtanggol ang babaeng mahal niya kahit sa sarili niya lang. Ngunit kinahapunan, isa na namang insidente ang nasaksihan niya. Nagpapahinga ang kanyang ina. Sa silid nito nang pumasok si Silakbo, may dalang gamot. Pinainom niya ito kay Ginang Gunita. Pagkatapos, sinabi ni Silakbo na gusto niyang ayusin ang mga unan sa likod ng matanda para maging mas komportable ito. Salamat, Hija. Napakabait mo talaga, sabi ni Ginang Gunita. Ngumiti lang si Silakbo. Ngunit nang aabutin na nito ang unan sa likod ng matanda, sinadya nitong diinan ang pasa sa braso nito. Aray! Mahinang daing ni Ginang Gunita at napangiwi ito sa sakit. Oh, I'm so sorry, ma. Nasagi ko po ba? Tanong ni Silakbo. Ang boses ay puno ng pekeng pag-aalala. Ngunit sa mata nito, nakitang-kita ni Akiro sa high-definition na camera, mayroong isang malamig na kislap ng kasiyahan. Doon na nagsimulang gumuho ang lahat para kay Akiro. Hindi na ito pagkakataon lang, hindi na ito stress. Ito ay sinasadya. Ito ay kalupitan. Buong araw siyang tulala sa opisina. Ang pagmamahal na nararamdaman niya ay unti-unting nababahiran ng nason ng pagdududa. Paano niya nagawang hindi ito makita? Paanong ang babaeng pinangakuan niya ng walang hanggan ay may kakayahang manakit sa taong nagbigay sa kanya ng buhay? Gabi na nang makauwi si Akiro. Ang kanyang pagod ay hindi na dahil sa trabaho, kundi dahil sa bigat ng kanyang nadiskubre. Pagpasok niya sa mansyon, sinalubong siya ni Silakbo ng isang mahigpit na yakap at isang matamis na halik. You're home, mahal. Kumusta ang araw mo? Tanong nito. Ang mga matay nagniningning na parang walang anumang ginawang masama. Pagod lang. Maikling sagot ni Akiro. Pilit nang ngumingiti. Kumusta si Mama? Ayun, nagpapahinga na. Maaga kong pinakain at pinainom ng gamot. She's resting peacefully now. Sagot ni Silakbo. Buong pagmamalaking tila siya ang pinakamapag-arugang anghel sa mundo. Bawat salita ni Silakbo ay parang isang patalim na tumutusok sa puso ni Akiro.
Ang galing niyang magpanggap. Ang galing niyang magsinungaling. Hinalikan niya ito sa noo. Isang halik na malamig at walang buhay. Magpapahinga na rin muna ako. Sa loob ng kanyang kwarto, hindi siya mapakali. Nagpalakad-lakad siya. Ang isip ay gulong-gulo. Paano niya haharapin si Silakbo? Paano niya sasabihin sa ina na alam na niya? Ang bawat segundong pananahimik niya ay parang isang pagtataksil sa sarili niyang ina. 10 oras na ng gabi. Ang buong Villa Esmeralda ay nababalot na ng katahimikan. Ngunit ang isipan ni Akiro ay maingay pa rin. Humiga siya sa kama, ngunit alam niyang hindi siya makakatulog. Muli niyang kinuha ang kanyang telepono. Isang huling silip, sabi niya sa sarili. Isang huling silip. Bago niya kausapin ang ina bukas, binuksan niya ang feed mula sa kamera sa kwarto ni Ginang Gunita. Madilim ang silid at tanging ang night vision mode ng kamera ang nagbibigay liwanag. Nakita niya ang kanyang ina na mahimbing na natutulog. Nakahinga siya ng maluwag. Ngunit bigla, isang notifikasyon ang lumabas sa kanyang screen. Motion detected. Nanigas si Akiro, may gumalaw, at mula sa kadiliman ng pinto, isang anino ang dahan-dahang pumasok. Hindi ito magnanakaw. Kilala niya ang hubog ng katawan na iyon, si Silakbo. Dahan-dahan itong lumapit sa kama, tinitiyak na hindi makakalikha ng anumang ingay. Tumayo ito sa tabi ni Ginang Gunita at pinagmasdan itong matulog. Sa una, inakala ni Akiro na tinitingnan lang nito kung maayos ang lagay ng kanyang ina. Ngunit pagkatapos ng ilang sandali, yumuko si Silakbo. Ang bibig ay malapit sa tainga ng natutulog na matanda. At sa katahimikan ng gabi, narinig ni Akiro ang isang boses na malamig, malinaw, at puno ng pagbabanta. Isang boses na hindi niya kailanman aakalaing maririnig mula sa babaeng kanyang minamahal. Huwag na huwag niyo pong susubukan na magsumbong kay Akiro dahil baka hindi lang braso niyo ang magkakapasa sa susunod. Kasabay ng mga salitang iyon, ang huling piraso ng pag-asa at pagtatanggol sa puso ni Akiro ay tuluyang gumuho at naging abo. Nanigas si Akiro sa kanyang kinahihigaan. Ang telepono sa kanyang kamay ay tila isang piraso ng nagbabagang bakal. Ang mga salitang binitiwan ni Silakbo ay paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Isang lason na dahan-dahang kumakalat sa bawat ugat ng kanyang katawan. Baka hindi lang braso niyo ang magkakapasa sa susunod. Hindi. Hindi maari. Ito ay isang masamang panaginip. Baka mali lang siya ng dinig. Baka may ibang konteksto. Desperado siyang naghahanap ng anumang dahilan, gaano man kaliit, para pabulaanan ang katotohanang kinakaharap niya. Nanginginig ang mga daliri. Pinindot niya ang rewind sa video feed. Gusto niyang makita ang lahat. Kailangan niyang makita ang lahat mula sa simula. Bumalik ang record sa oras ng tanghali. Nakita niya ang kanyang ina na nananahi sa sala, payapa. Ngunit maya-maya, pumasok si Silakbo. Ang nangiti nito ay kasing tamis ng dati. Ngunit may kakaibang kislap sa mga mata nito na ngayon lang napansin ni Akiro. Nag-alok ito ng tulong sa kanyang ina. At doon, sa gitna ng kanilang pag-uusap, sinabi ni Ginang Gunita na marahil ay dapat nilang ipagpaliban muna ang engagement party dahil hindi maganda ang kanyang pakiramdam. At sa isang iglap, nawala ang anghel na nakilala ni Akiro. Ang mukha ni Silakbo ay biglang umasim. Bakit ma? Dahil ba sa inyo, sisirain natin ang pinakaimportanteng araw sa buhay namin ni Akiro? Malamig na sabi nito. Hindi sa ganoon, Hija. Ang akin lang. Hindi na naituloy ni Ginang Gunita ang kanyang sasabihin. Sa pagtayo nito mula sa upuan, bahagyang nawalan ito ng balanse. At sa halip na alalayan, ginawa ni Silakbo ang isang bagay na hinding-hindi mabubura sa isipan ni Akiro. Walang awa nitong itinulak ang balikat ng matanda. Hindi ito isang malakas na tulak para mabuwal, ngunit sapat na para mawalan ito ng balanse at mapaupo ng malakas pabalik sa silya. Ang braso nito
ay tumama sa matigas na gilid ng kahoy na sandalan. Nakita ni Akiro ang pagngiwi ng kanyang ina sa sakit. Ang kamay na agad na humawak sa braso. Iyon ang dahilan. Ang lahat ng kasinungalingan, ang pagkadulas sa hardin, ay gumuho sa isang iglap. Parang sinasaksak ang puso ni Akiro habang pinapanood ang sarili niyang ina na nasasaktan, at ang salarin ay ang babaeng pinangakuan niya ng kanyang buong buhay. Ngunit hindi pa doon natapos ang bangungot. Matapos ang insidente, lumabas si Silakbo sa hardin, tila ba kailangan ng sariwang hangin. Kinuha nito ang telepono at doon, sa ilalim ng maliwanag na sikat ng araw, nasaksihan ni Akiro ang huling pagtataksil. "Hello, Dante?" Malanding sabi ni Silakbo. "Oo, ako to. Kumusta?" "Dante." "Sino si Dante?" "Huwag kang mag-alala." Pagpapatuloy ni Silakbo, may halong pagtawa sa kanyang boses. "Ang malaking isda, malapit nang kumagat sa pain. Konting-konting tiis na lang. Pagkatapos ng kasal, makukuha na natin ang pera at mababayaran ko na ang lahat ng pagkakalubog ko sa sugal." Sugal, pera, Dante. Ang mga salita ay parang mga piraso ng isang palaisipan na bumubuo ng isang nakakapangilabot na larawan. "Oo naman, pamahal na mahal ako ng tangang yon. Hindi niya ako kayang tiisin. Akalain mo, ang isang Akiro Madrigal, naloko ng isang tulad ko? Kapag nakuha ko na ang tiwala niya sa pera ng kumpanya, wala nang makakapigil sa atin." Hindi na kinaya ni Akiro. Sa isang sigaw na walang tunog, ibinato niya ang telepono sa pader. Isang malakas na kalabog ang umalingaw-ngaw sa katahimikan ng kanyang silid. Ang screen ay nabasag sa 1,000 piraso, tulad ng kanyang puso. Napaluhod siya. Pagkatapos ay tuluyang bumagsak sa malamig na sahig. Ang lakas na kanina'y taglay niya ay biglang naglaho. Wala nang natira, kundi ang isang nakakabinging sakit. Doon, sa dilim ng kanyang kwarto, nagsimula siyang umiyak. Isang walang tunog na pag-iyak. Nanginginig ang buo niyang katawan habang ang mga luha ay walang tigil na dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Ang imahe ni Silakbo na nagmamalasakit sa kanyang ina. Ang imahe ni Silakbo na walang awang nanunulak. Ang dalawang imahe ay naglalaban sa kanyang isipan. Paano siya naging ganito kabulag? Paano niya hinayaang saktan ng ibang tao ang sarili niyang ina sa ilalim ng sarili niyang bubong? Ang pag-ibig na inakala niyang langit ay isa palang impyerno. Matagal siyang nanatili sa sahig, hinahayaang ubusin ng pighati ang kanyang pagkatao. Ngunit unti-unting naubos ang kanyang mga luha. Ang matinding sakit ay napalitan ng isang damdaming mas malakas, mas madilim. Galit. Isang galit na hindi pa niya naramdaman sa buong buhay niya. Dahan-dahan siyang tumayo. Ang kanyang mga mata, na kanina'y puno ng luha, ay ngayoy blanko at malamig. Pinulot niya ang basag na telepono. Sa kabutihang palad, gumagana pa rin ito. Ginamit niya ang kanyang laptop, i-save ang video, i-download, gumawa ng kopya. Bawat kilos niya ay kalmado, bawat pagpindot ay may katiyakan. Nawala na ang lalaking umiibig nang walang pag-aalinlangan. Ang naiwan ay isang anak na gagawin ng lahat para sa katarungan. Nang ma-save na niya ang lahat ng ebidensya, napatingin siya sa digital calendar sa kanyang pader. Nakita niya ang isang petsa na minarkahan ng pulang bilog, ang araw ng kanilang engagement party. Isang malamig at mapait na ngangiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Lumapit siya dito. Ang mga mata ay nakatitig sa petsang yon na tila ba ito ang kanyang kaligtasan. At sa katahimikan, isang bulong ang kumawala sa kanyang bibig, isang pangako, isang sumpa. Maghanda ka para sa pinakamalaking pagtatanghal ng buhay mo, Silakbo. Kinabukasan, walang anumang bakas ng nagdaang bagyo sa mukha ni Akiro Madrigal. Kung ang puso niya ay isang dagat na sinalanta ng unos kagabi, ang kanyang anyo ngayong umaga
ay ang kalmadong ibabaw nito. Payapa, hindi matinag, at mapanlinlang. Paggising ni Silakbo, nadatnan niya si Akiro na nagtitimpla ng kape, nakangiti na tila ba ito ang pinakamasayang umaga sa kanilang buhay. "Good morning, mahal," bati ni Akiro. Sabay abot ng tasa ng kape kay Silakbo. Hinalikan niya ito sa labi, isang halik na perpektong isinagawa. Sapat ang init para hindi magduda, ngunit sa kaloob-looban ni Akiro, ito'y kasing lamig ng yelo. "Wow, you're in a very good mood today," puna ni Silakbo, tuwang-tuwa sa atensyon. "May maganda bang nangyari?" Ngumiti si Akiro. "Wala naman. Masaya lang akong isipin na sa bawat araw na lumilipas, mas napapalapit tayo sa araw na magiging isa na tayo. Bawat salita ay pinili. Bawat tono ay kinontrol. Nagsimula na ang kanyang pag-arte. At si Silakbo, na nabulag ng sarili niyang tagumpay, ay naniwala sa lahat ng iyon. Para sa kanya, ang lahat ay umaayon sa kanyang plano. Ang milyonaryong si Akiro Madrigal ay ganap nang nasa ilalim ng kanyang mga palad. Ang mga sumunod na araw ay naging isang pagsubok sa kakayahan ni Akiro na magpanggap. Isinuot niya ang isang maskara. Ang maskara ng isang lalaking labis na umiibig. Habang sa likod nito ay isang pusong nag-aapoy sa galit at isang isipang abala sa pagpaplano ng paghihiganti. Isang araw, isinama niya si Silakbo sa pinakasikat na bridal shop sa buong Maynila. Habang si Silakbo ay abala sa pagsusukat ng mga gown na nagkakahalaga ng daan-daang libo, si Akiro ay nakaupo sa isang silyang pelus. Pinapanood ito. "Ano sa tingin mo, mahal? Bagay ba sa akin to?" Tanong ni Silakbo habang umiikot sa harap ng salamin, suot ang isang gown na kumikinang sa dami ng diamante. "You look like an angel," sagot ni Akiro. Ang kanyang boses ay malambing, ngunit ang kanyang mga mata ay blanko. Nakikita niya hindi ang isang anghel, kundi isang demonyong nababalot ng puti. Nakikita niya ang bawat kasinungalingan sa likod ng bawat ngiti. Habang nagpapanggap siyang masaya para kay Silakbo, sa likod ng mga ngiting iyon, ang kanyang isip ay gumagana. Palihim siyang nakipagkita sa event coordinator ng kanilang engagement party. "May isa lang akong special request," sabi ni Akiro sa coordinator sa isang pribadong pag-uusap. "Gusto ko sanang magkaroon ng surprise video presentation para kay Silakbo. Ako na ang magbibigay ng video file sa mismong araw. I want it to be played on the largest screen, right after my speech. It's a very special gift." "Of course, Sir Akiro. Napaksweet niyo naman po," sagot ng coordinator. Walang kamalay-malay sa tunay na laman ng espesyal na regalo na yon. Sa kabila ng kanyang pag-aabala sa pagpaplano, hindi niya kinalimutan ng kanyang ina. Dinoble niya ang oras na inilalaan niya para dito. Madalas, nadadatnan niya si Ginang Gunita na nakaupo sa may bintana, tahimik na nakatingin sa malayo. Alam ni Akiro na sa likod ng pananahimik na yon ay ang takot at sakit na hindi nito masabi. Isang hapon, habang nagbabasa ito ng libro, naupo si Akiro sa tabi niya. Hinawakan niya ang kamay nito, ang kamay na nag-alaga sa kanya mula pagkabata. "Ma, patawarin niyo po ako," bulong niya. Ang boses ay puno ng pagsisisi. "Patawad po kung naging abala ako. Kung hindi ko po kayo nabigyan ng sapat na atensyon." Nagulat si Ginang Gunita. Nakita niya ang lungkot sa mga mata ng anak. Bilang isang ina, naramdaman niyang may mabigat itong pinagdadaanan. Ngunit hindi niya alam kung ano. "Anak, wala kang dapat ihingi ng tawad," sagot ng ina. Marahang pinipisil ang kanyang kamay. "Ang mahalaga sa akin ay masaya ka. At masaya ako para sa'yo at kay Silakbo." Bawat salita ng kanyang ina ay parang karayom na tumutusok sa kanyang konsensya. Niyakap niya ito ng mahigpit. Sa yakap na yon tahimik siyang nangako. "Hindi na po mauulit ito, Ma. Hinding-hindi ko na po hahayaang may manakit sa inyo. Pangako." Gabi-gabi, bago matulog,
Kinukulong ni Akiro ang sarili sa kanyang opisina. Pinapanood niya ng paulit-ulit ang video, hindi para saktan ang sarili, kundi para paalalahanan ang sarili kung bakit niya kailangang maging matatag. Para patigasin ang kanyang puso, para sa gagawin niyang pagtutuos. Nakatayo siya sa harap ng isang malaking salamin, tinititigan ng sariling refleksyon. Ang lalaki sa salamin ay mukhang pagod. Ang mga mata ay may bahid ng dilim na wala roon dati. Paano ka naging ganito kabulag, Akiro? Tanong niya sa sarili. Paano mo hinayaang lokohin ka ng ganito? Ang sagot ay simple, pag-ibig. Isang pag-ibig na naging kahinaan niya. At ngayon, kailangan niyang gawing kalakasan ang sakit na idinulot nito. Dumating ang araw, 2 araw bago ang engagement party. Nasa hapagkainan sila, masayang nag-uusap tungkol sa mga huling detalye. Si Silakbo ay hindi mapakali sa sobrang pananabik. Habang tumatawa si Silakbo sa isang biro ni Akiro, niyakap siya nito mula sa likod. Isinandal nito ang ulo sa balikat niya. Tila isang kuting na naglalambing. Malapit na. Mahal ko. Malapit nang maging akin ang lahat. Bulong ni Silakbo. Isang bulong na para sa kanya ay nangangahulugang pag-ibig at kinabukasan. Ngunit para kay Akiro, ito ay isang pag-amin sa kasakiman. Ngumiti si Akiro, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Hinarap niya ito at marahang hinaplos ang pisngi. Tinitigan niya ito ng diretso sa mga mata. Oo, mahal. Sagot niya. Ang boses ay malambing, ngunit may nakatagong lamig. Makukuha mo ang lahat ng nararapat para sa'yo. At sa mga mata ni Silakbo, nakita ni Akiro ang kislap ng tagumpay. Ang hindi nito alam, ang kislap na yon, ang magiging huling liwanag na makikita niya bago bumagsak ang dilim na inihanda ni Akiro para sa kanya. Sa isang mamahaling condominium unit na matatagpuan sa puso ng syudad, ang tunog ng pagbubukas ng isang bote ng champagne ay parang musika sa pandinig ni Silakbo Montes. Ito ang tunog ng tagumpay. Ito ang tunog ng isang bagong buhay na malapit na niyang makamtan. Pinuno niya ang isang flute glass. Pinanood ang pag-akyat ng maliliit na bula. Ngumiti siya. Isang ngiting tanging siya lang ang nakakaalam ng tunay na kahulugan. Dito, sa kanyang pribadong santuaryo, malayo sa mapagmasid na mga mata sa Villa Esmeralda, malaya siyang maging ang totoong siya, isang babaeng pagod na sa kahirapan at gagawin ang lahat para makuha ang gusto niya. Itinaas niya ang kanyang baso sa hangin, tila ba may kausap. Para sa'yo, Akiro Madrigal. Bulong niya sa sarili, sabay isang mapanuyang tawa. Ang pinakamayaman at pinakatanga kong mangingibig. Lumagok siya ng champagne, ninamnam ang lasa nito sa kanyang dila. Ito ang lasa ng kapangyarihan. Ito ang lasa ng buhay na matagal na niyang pinangarap. Tumingin siya sa labas ng bintana, sa libo-libong ilaw ng syudad na kumikinang sa baba. Malapit na. Ang lahat ng yon ay magiging abot kamay na niya. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang isang pamilyar na numero. Isang ring lang, sumagot na agad. Nakatanggap na siguro ng grasya ang langit at tumawag ka. Sarkastikong sabi ng boses sa kabilang linya. Si Dante. Malapit na ang grasya, Dante. Bukas na. Sagot ni Silakbo. Hindi maitago ang pananabik sa kanyang boses. Ang dali niyang nauto. Kung nakita mo lang siya kanina, parang asong sunod ng sunod sa akin. He's so in love. It's almost pathetic. Huwag kang maging masyadong kampante, Silakbo. Maraming maaaring mangyari. Babala ni Dante. Ano ang maaaring mangyari? Na malalaman niyang isa lang akong pekeng anghel? Tumawa si Silakbo. Kahit pamalaman niya, huli na ang lahat. Bukas, sa harap ng daan-daang tao, isusuot niya ang singsing sa daliri ko. At sa oras na mangyari iyon, simula na ng panalo natin. Habang kausap si Dante, saglit na dumaan sa kanyang isipan ang isang alaala. Isang madilim
at masikip na bahay sa probinsya. Ang bubong na tumutulo tuwing umuulan. Ang amoy ng kahirapan na kumakapit sa bawat hibla ng kanyang damit. Ang pakiramdam ng gutom. Ang mga pangako sa sarili na hinding-hindi na siya babalik sa ganoong buhay. Ang alaalang iyon ang nagbigay sa kanya ng lakas. Ang alaalang iyon ang nagpatigas sa kanyang puso. Basta't gawin mo lang ang parte mo. Pagpapatuloy niya kay Dante. Kapag nakuha ko na ang access sa mga bank accounts niya, ililipat ko agad sa iyo ang unang installment para sa mga utang ko. At pagkatapos noon, aalis na tayo sa bansang to. Magsisimula tayo ng bago. Siguraduhin mong magiging maayos ang lahat bukas, sabi ni Dante. Ang boses ay seryoso. Walang palya si Lakbo. Ngumisi si Silakbo. Lumapit siya sa isang malaking salamin at tinitigan ang kanyang refleksyon. Maganda siya, walang duda. Ang kagandahang ito ang naging pinakamalakas niyang sandata. At bukas, gagamitin niya ito sa huling pagkakataon para makuha ang pinakamalaking premyo. Ako pa ba? Mayabang niyang sagot. Pinraktis niya ang kanyang nangiti sa harap ng salamin. Isang ngiting nagpapakita ng sorpresa. Pagkatapos ay unti-unting kaligayahan. At sa huli, isang butil ng luha na dahan-dahang papatak sa kanyang pisngi. Perpekto. Isang pag-arte na karapat-dapat sa isang Oscar. Manood ka na lang bukas, Dante. Manood ka kung paano luluhod sa paanan ko ang isang madrigal. Ibinaba niya ang tawag nang hindi na hinintay ang sagot ni Dante. Muli siyang humarap sa salamin. Itinaas ang kanyang baso. Bukas, sabi niya sa kanyang refleksyon, ang mga matay nagniningning sa kasakiman. Bukas, magsisimula na ang bago nating buhay. Inubos niya ang laman ng kanyang baso sa isang lagok. Ang hindi niya alam, ang gabing iyon ay hindi simula ng kanyang bagong buhay, kundi ang huling gabi ng kanyang mga kasinungalingan. Ang hardin ng Villa Esmeralda ay nagmistulang isang paraiso. Libo-libong puting rosas ang nakapalibot sa bawat sulok. Ang mga kumikinang na ilaw ay nakasabit sa mga puno na parang mga bituin na bumaba mula sa langit. Ang mga bisita, na pawang mga elit ng lipunan, ay nakasuot ng kanilang pinakamagagarang damit. Hawak ang mga kopita ng champagne. Lahat ay perpekto. Lahat ay nakangiti. Sa gitna ng lahat ng ito, si Akiro at si Lakbo ay magkahawak kamay na sumasalubong sa mga panauhin. Si Silakbo ay parang isang diyosa sa kanyang mamahaling puting bestida. Ang kanyang nangiti ay hindi maalis sa kanyang mga labi. Si Akiro naman ay gwapong-gwapo sa kanyang itim na suit. Ang kanyang nangiti ay kasing lapad ng kay Silakbo. Ngunit tanging siya lang ang nakakaalam sa bigat at dilim na nagkukubli sa likod nito. Nakaupo sa isang silya sa harap, malapit sa entablado, si Ginang Gunita. Nakasuot ito ng isang simpleng bestida, ang muka ay may bahid ng pag-aalala. Sa tuwing titingin sa kanya si Akiro, binibigyan niya ito ng isang panatag na ngiti, isang tahimik na mensahe na, malapit nang matapos ang lahat. Dumating ang oras para sa pinakahihintay na bahagi ng gabi. Umakyat si Akiro sa entablado. Hawak ang isang mikropono. Agad na tumahimik ang lahat. Ang kanilang atensyon ay nakatuon sa kanya. Mula sa kanyang kinauupuan, si Silakbo ay nakatingin kay Akiro. Ang mga matay nagniningning sa pag-ibig at pag-asam. Magandang gabi sa inyong lahat, panimula ni Akiro. Ang kanyang boses ay kalmado at malinaw. Salamat sa pagdalo ninyo sa gabing ito. Isang napaka-espesyal na gabi para sa amin ni Silakbo. Tumingin siya kay Silakbo. Mahal, mula nang dumating ka sa buhay ko, binigyan mo ito ng kulay na hindi ko akalaing posible. You are my dream come true. Nagsimulang mamuo ang mga luha sa mata ni Silakbo. Ito na, ang sandaling pinakahihintay niya. At dahil espesyal ka, pagpapatuloy ni Akiro, may inihanda akong isang video para ipakita sa lahat kung gaano kita kamahal.
at kung gaano kakahalaga sa pamilya namin. Isinenyas niya ang kamay sa technical booth. Dahan-dahang dumilim ang paligid at ang lahat ng mata ay napunta sa isang napakalaking LED screen sa likod ng entablado. Ngumiti si Silakbo, handa nang mapanood ang isang romantic montage ng kanilang mga larawan, ngunit hindi iyon ang lumabas. Ang unang eksena ay isang pamilyar na sala. Ang sala ng Villa Esmeralda. At doon, nakaupo si Ginang Gunita. Maya-maya, pumasok si Silakbo. Ang mga bulungan ng pagtataka ay nagsimulang marinig mula sa mga bisita. Bakit ma? Dahil ba sa inyo, sisirain natin ang pinakaimportanteng araw sa buhay namin ni Akiro? Narinig ng lahat ang malamig na boses ni Silakbo. Ang mukha ni Silakbo sa kanyang upuan ay biglang namutla. Ang nangiti ay naglaho, napalitan ng pagkalito at takot. At pagkatapos, nakita ng lahat ang eksenang iyon. Ang pagtulak, ang pagdaing ni Ginang Gunita. Isang malakas na hiyawan ng pagkagulat ang umalingaw-ngaw sa buong hardin. Ang mga bulungan ay naging malakas na usapan. Lahat ng mata ay napako kay Silakbo, na ngayon ay nanginginig sa kanyang kinauupuan. Si Ginang Gunita ay napayuko. Ang mga balikat ay nanginginig sa pag-iyak. Ano to, Akiro? Anong kalokohan to? Sigaw ni Silakbo, tumatayo. Ngunit hindi pa tapos ang video. Ang sumunod na eksena ay si Silakbo sa hardin, may kausap sa telepono. Hello, Dante? Ang malaking isda. Malapit nang kumagat sa pain. Mabayaran ko na ang lahat ng pagkakalubog ko sa sugal. Mahal na mahal ako ng tangang yon. Bawat salita ay parang isang bombang sumasabog sa katahimikan ng gabi. Ang mga bisita ay hindi makapaniwala sa kanilang naririnig. Ang babaeng perpekto, ang anghel na mapapangasawa ng isang madrigal, ay isa palang manloloko at abusado. Nang matapos ang video, bumalik ang mga ilaw. Ang katahimikan ay nakakakabingi. Lahat ng mata, na puno ng galit at pandidiri, ay nakatutok kay Silakbo. Hindi totoo yan. Gawa-gawa lang yan. Sinisiraan niya ako. Desperadong sigaw ni Silakbo. Itinuturo si Akiro. Ngunit walang naniwala. Bumaba si Akiro mula sa entablado. Ang mukha ay walang emosyon. Lumapit siya kay Silakbo. Tapos na ang pag-arte mo, Silakbo. Sabi niya, ang boses ay malamig na parang yelo. Sa gitna ng kaguluhan, isang waiter na kanina pa, tahimik na nagmamasid sa isang sulok, ang biglang naglakad papalapit sa kanila. Walang pumansin sa kanya sa una. Masyadong abala ang lahat sa iskandalo. Ngunit ang waiter ay hindi tumigil. Naglakad ito nang diretso patungo kay Silakbo. At sa harap ng lahat, hinubad nito ang kanyang sombrero. Si Dante, ngumisi ito, isang ngising puno ng panggagansyo. Kinuha nito ang isang mikropono mula sa malapit na mesa. Huwag kang mag-alala, mahal ko, sabi ni Dante. Ang boses ay umalingaw-ngaw sa buong hardin. Ang lahat ay lalong natigilan. Kahit mabisto tayo, sa akin ka pa rin. Tayong dalawa ang magsasama sa yaman na makukuha natin. Ang revelasyon ay isang sampal na mas malakas pa kaysa sa video. Hindi lang ito panluloko sa pera. Ito ay isang pagtataksil sa pag-ibig. Si Silakbo ay natulala. Hindi makapagsalita. Ang kanyang mundo ay gumuho sa isang iglap. At sa hudyat ni Akiro, ang mga pulis na kanina pa nakaantabay sa labas ay mabilis na pumasok. Ang kanilang mga uniforme ay sumisira sa karangyaan ng gabi. Ang gabi ng pangarap ni Silakbo ay naging ang pinakamasama niyang bangungot. Ang engrandeng selebrasyon ay nagwakas sa isang malaking eskandalo. Ang dating masayang hardin ng Villa Esmeralda ay napuno ng mga nagmamadaling bisita, kumikislap na ilaw ng mga sasakyan ng pulis, at mga bulungan ng tsismis na tiyak na magiging laman ng balita kinabukasan. Sa gitna ng lahat, nanatiling matatag si Akiro. Walang emosyon niyang pinanood ang pag-aresto kay Silakbo. Akiro, mahal ko,
Huwag mong hayaan to. Sigaw ni Silakbo habang kinakabitan ng posas, ang kanyang magandang muka ay nabalot ng luha at desperasyon. Baka na lang to lahat. Maniwala ka sa akin. Ngunit hindi na siya pinakinggan ni Akiro. Ang lalaking minsan ay handang ibigay ang lahat para sa kanya, ay nakatingin lang sa kanya na parang isang estranghero. Ang pagmamahal ay napalitan na ng awa at pandidiri. Habang iginagapos ng mga pulis ang atensyon ng lahat kay Silakbo, mabilis na iginala ni Akiro ang kanyang mga mata sa paligid. Hinahanap niya ang isang mukha, ang mukha ng lalaking nagbigay ng huling dagok sa kanyang puso. At doon, sa gilid ng nagkakagulong mga tao, nakita niya si Dante. Mabilis itong tumalikod. Ang anyo ay parang isang ahas na mabilis na gumapang palayo sa liwanag at nagtago sa dilim. Hindi na sinubukan ni Akiro na habulin pa ito. Alam niyang hindi pa tapos ang lahat. Ngunit sa ngayon, may mas mahalaga siyang kailangang unahin. Nilapitan niya ang kanyang ina, na tahimik na nakaupo sa isang sulok, inaalalayan ng kanilang kasambahay. Inalis niya ang kanyang coat at maingat na ipinatong sa mga balikat ni Ginang Gunita, na tila ba gusto niyang protektahan ito mula sa malamig na katotohanan ng gabing iyon. Halika na po, ma. Uwi na tayo. Mahinang sabi niya. Ang biyahe pa uwi ay binalot ng isang mabigat na katahimikan. Walang nagsasalita. Tanging ang tunog lang ng makina ng sasakyan ang maririnig. Sa bintana, mabilis na dumadaan ang mga ilaw ng syudad. Ngunit para kay Akiro, ang buong mundo ay tila huminto. Paulit-ulit niyang tinitingnan ang kanyang ina sa tabi niya. Nakita niya ang bawat linya ng sakit at pagod sa mukha nito. At sa bawat segundong pananahimik, lalong bumibigat ang kanyang pagsisisi. Pagdating nila sa Villa Esmeralda, ang dating masayang tahanan ay parang isang malaking mausoleo. Ang katahimikan sa loob ay mas nakakabingi kaysa sa ingay kanina sa party. Pinaupo ni Akiro ang kanyang ina sa sofa sa sala. Naupo siya sa harap nito sa isang maliit na upuan, kaya't mas mababa siya kaysa rito. Tinitigan niya ang mga mata ng ina. Mga matang nagpakita sa kanya ng mundo. Mga matang sinuklian niya ng kapabayaan. Nabasag ang boses ni Akiro. Patawad po. Doon na bumuhos ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Patawad po kung naging bulag ako, ma. Patawad kung hinayaan kong mangyari to sa inyo. Sa sarili nating pamamahay. Patawarin niyo po ako. Hinawakan ni Ginang Gunita ang mukha ng anak. Ang sarili niyang mga mata ay lumuluha na rin. Marahan niyang pinunasan ang mga luha ni Akiro. Shh, anak. Wala kang kasalanan. Mahinang sabi nito. Nakita ko kung gaano kakasaya sa kanya. Sino ba namang ina ang gugustuhing sirain ang kaligayahan ng sarili niyang anak? Pero nasaktan ka po, ma. At nanahimik lang ako. Nanahimik din ako, anak. Pag-amin ni Ginang Gunita. Dahil ang kaligayahan mo ay mas mahalaga kaysa sa anumang pasa na kaya kong tiisin. Yon ang pagmamahal ng isang ina. At hinding-hindi ko pinagsisihan yon. Ang mga salitang iyon ay lalong nagpahirap sa kalooban ni Akiro. Niyakap niya ng mahigpit ang kanyang ina. Isinubsob ang mukha sa mga balikat nito tulad noong bata pa siya. Dito, sa yakap ng kanyang ina, naramdaman niya ang kapatawaran. Dito, naramdaman niya ang pag-asang maaari pa silang magsimulang muli. Pangako, ma. Bulong ni Akiro. Ang boses ay basag pa rin. Hinding-hindi ko na po hahayaang may manakit sa inyo. Babawi po ako. Proprotektahan ko po kayo. Matapos ang mahabang pag-uusap na yon, na puno ng luha at pag-amin, medyo gumaan ang kanilang pakiramdam. Hinatid ni Akiro ang kanyang ina sa silid nito at sinigurong komportable ito bago siya bumalik sa sala. Tumayo siya sa gitna ng malawak na sala, pinagmasdan ang mga bakas ng kasiyahang biglang naglaho. Ngunit sa gitna ng katahimikan, isang matinis na tunog ang bumasag dito. Nagring ang kanyang telepono. Kinuha niya ito mula sa kanyang bulsa. Isang hindi rehistradong numero. Kinutuban siya ng masama
Ngunit sinagot pa rin niya ito. Hello? Isang pamilyar na boses, puno ng panunuya at galit, ang sumagot mula sa kabilang linya, si Dante. Hindi pa tayo tapos, Madrigal. Nanigas ang panga ni Akiro. Nasaan ka? Harapin mo ko nang duwag ka. Isang malamig na tawa ang narinig ni Akiro. Sa tamang panahon, pero tandaan mo to. Kung hindi namin makukuha ang pera, may iba kaming kukunin. Pagkatapos ng mga salitang iyon, namatay ang linya. Napatingin si Akiro sa hagdanan, patungo sa direksyon ng kwarto ng kanyang ina. Ang pag-asang naramdaman niya kanina ay biglang napalitan ng isang bagong klase ng takot. Ang banta ay malinaw. Hindi pa tapos ang laban, at ang pinakamahalagang kayamanan niya, ang kanyang ina, ang nasa pinakamalaking panganib. Mabilis niyang kinuha ulit ang kanyang telepono, ngunit sa pagkakataong ito, ang tinawagan niya ay ang pinuno ng kanyang security team. Triple the security around the villa now. Mariin niyang utos. Walang pwedeng lumabas o pumasok nang walang permiso ko. Bantayan ninyong mabuti ang kwarto ng nanay ko. 24/7. Maliwanag? Ang gabi ng pagtutuos ay tapos na. Ngunit isang bagong digmaan ang nagsisimula pa lamang. At sa digmaang ito, hindi na siya pwedeng magkamali. Ang amoy ng kulob at malamig na semento ang bumati kay Silakbo Montes sa kanyang paggising. Wala na ang malambot na kama, ang sutlang kumot, ang almusal na inihahain sa kanya. Ang tanging naroon ay ang rehas na bakal, ang maruming uniforme, at ang nakakabinging katotohanan ng kanyang pagbagsak. Sa loob ng ilang araw, ang kanyang buhay ay naging isang paulit-ulit na bangungot. Ngunit ang galit sa loob niya ay mas matindi kaysa sa anumang pagsisisi. Galit kay Akiro, galit kay Ginang Gunita, galit sa mundo. Sa tulong ng isang kapwa bilanggo na nabayaran niya gamit ang huling piraso ng alahas na naitago niya, nakakuha siya ng isang maliit at luma ng cellphone. Nagtago siya sa isang madilim na sulok ng selda kung saan hindi siya gaanong mapapansin ng mga gwardiya. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang tinitipa ang numero ni Dante. Nang sumagot ito, agad na bumuhos ang kanyang galit. Dante, nasaan ka? Bakit hindi ka nagpaparamdam? Hayop ka? Tumahimik ka. Baka may makarinig sa'yo. Pabulong na sagot ni Dante mula sa kabilang linya. Ang boses nito ay halatang pagod at balisa. Nagtatago ako. Pinaghahanap ako ng mga pulis. Wala akong pakialam. Sigaw ni Silakbo. Pinipigilan ng boses. Hindi pwedeng magtapos to ng ganito. Pinaghirapan ko to. Hindi ako papayag na mabulok sa lugar na to habang si Akiro at ang matandang yon ay nagpapakasaya. Sa kabilang linya, nasa isang marumi at masikip na kwarto sa isang murang paupahan si Dante. Ang mga pinagkainan ay nagkalat sa mesa at ang tanging liwanag ay mula sa isang bombilyang malapit ng mapundi. Sa screen ng kanyang telepono, sunod-sunod ang pagpasok ng mga text message mula sa mga taong pinagkakautangan niya, mga mensaheng may kasamang banta sa kanyang buhay. Lumingon siya sa bintana, tila ba may aninong nagmamasid sa kanya sa labas. Napalunok siya. Pareho sila ni Silakbo na wala ng matatakbuhan. Anong gusto mong gawin ko? Tanong ni Dante. Ang boses ay puno ng desperasyon. Tapos na ang laro. Silakbo, natalo na tayo. Hindi pa, giit ni Silakbo. Ang mga matay nag-aapoy. May isang paraan pa. Isang huling baraha. Ano yon? Huminga ng malalim si Silakbo bago binitiwan ang kanyang plano. Ang nanay niya, si Gunita. Natahimik si Dante. Ano ang balak mo sa matanda? Kidnapin natin siya. Mabilis na sagot ni Silakbo. Hihingi tayo ng ransom, malaking halaga. Sapat para makatakas tayo at makapagsimula ulit. Mahal na mahal ni Akiro ang nanay niya. Ibibigay niya ang lahat para dito, lalo na't kasalanan niya kung bakit ito napahamak.
Nababaliw ka na ba? Gulat na tanong ni Dante. Ang Villa Esmeralda ay parang isang kampo militar ngayon. Imposible ang sinasabi mo. Walang imposible kung desperado ka na, Dante. Sigaw ni Silakbo. Ilang araw na kitang hindi matawagan. Anong ginawa mo? Nagmukmok? Ako, nag-isip ako. Ikaw ang nasa labas, kaya gawin mo ang parte mo. Magmasid ka. Maghanap ka ng butas. Bawat sistema, may kahinaan. Ang mga salita ni Silakbo ay tumagos kay Dante. Tama siya. Kung wala siyang gagawin, kamatayan o kulungan din ang hahantungan niya. Sa mga sumunod na araw, iyon nga ang ginawa ni Dante. Mula sa isang abandonadong gusali na may tanaw sa Prevea Hills, gamit ang isang pares ng binocular, pinag-aralan niya ang bawat galaw sa Villa Esmeralda. Ang pagpasok at paglabas ng mga sasakyan, ang pagpapalit ng mga gwardiya. Sa una, mukhang ang imposible. Ngunit pagkatapos ng 3 araw na pagmamasid, napansin niya ang isang maliit na detalye. Tuwing 3:00 ng madaling araw, sa pagpapalit ng shift ng mga gwardiya, mayroong eksaktong 5 minutong pagitan kung saan ang atensyon ng lahat ay nasa main gate at ang likurang pader, malapit sa hardin, ay naiiwan na walang gaanong nagbabantay. 5 minuto. Iyon lang ang kailangan niya. Muli niyang tinawagan si Silakbo. May paraan, sabi niya. Ang boses ay seryoso. Pero delikado to. Kapag nahuli tayo, habang buhay na tayong mabubulok sa kulungan. Isang malamig na tawa ang narinig niya mula kay Silakbo. Mas gugustuhin ko ng subukan kaysa mamatay ng walang kalaban-laban dito. Gawin mo na. Paano kung pumalag ang matanda? Paano kung pinutol ni Silakbo ang kanyang sasabihin? Ang boses nito ay naging kasing talim ng isang patalim. Gawin mo ang lahat. Utos niya. Kahit saktan mo pa ang matanda, basta makuha natin ang pera. Natahimik si Dante sa lamig ng kanyang narinig. Nawala na ang babaeng minsan niyang minahal. Ang kaharap niya ngayon ay isang halimaw na binuo ng galit at kasakiman. Kinagabihan, muling itinuon ni Dante ang kanyang binocular sa Villa Esmeralda. Ang mga ilaw sa mansyon ay unti-unti nang namamatay. Nakita niya ang bintana sa kwarto ni Ginang Gunita. Isang anino ang dumaan. Marahil ay si Akiro. Tinitiyak na ligtas ang kanyang ina bago matulog. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa labi ni Dante. Hindi niya alam na ang bawat galaw niya, ang bawat pagmamasid niya, ay namomonitor din ng mga taong pinagkakatiwalaan ni Akiro. Ang butas na akala niyang nakita ay isang patibong na may ingat na inihanda para sa kanya. Bukas, bulong niya sa sarili habang tinitingnan ang bahay na minsan ay pangarap niyang angkinin. Sa'yo ang huling halakhak, Akiro. Ang kadiliman ng gabi ay parang isang kumot na bumabalot sa buong Prevea Hills. Sa loob ng Villa Esmeralda, ang lahat ay tahimik. Ngunit sa likod ng katahimikang ito, may mga matanggising at nag-aabang. Sa isang security room na nakatago, sa basement ng mansyon, si Akiro, kasama ang 2 pulis, na nakasibilyan, ay tahimik na nakatutok sa mga monitor. Nakikita nila ang bawat anggulo sa labas ng bahay, ang bawat anino, ang bawat pagaspas ng dahon. Base sa report ng surveillance team, papalapit na siya mula sa likurang bahagi. Bulong ng isang pulis. Tumango si Akiro. Ang kanyang mga mata ay hindi inaalis sa monitor na nakatutok sa pader ng hardin. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas, ngunit ang kanyang mukha ay kalmado at determinado. Ito na ang gabi ng pagtutuos. 3:00 ng madaling araw. Eksakto sa oras na inaasahan nila, isang anino ang mabilis na umakyat sa pader. Si Dante. Kumilos ito ng mabilis at tahimik, tila isang propesyonal na magnanakaw. Ang hindi niya alam, ang bawat galaw niya ay pinapanood. Ang butas sa seguridad ay sinadyang iwanan para sa kanya. Ang lahat ng gwardiya ay nasa kanilang mga pwesto, nag-aabang lang ng hudyat.
Hayaan niyo siyang makapasok. Utos ni Akiro sa radyo. Ang target natin ay mahuli siya sa akto. Nang makapasok sa hardin, mabilis na nagtago si Dante sa likod ng mga halaman. Pinakiramdaman niya ang paligid. Nang makitang walang panganib, mabilis ngunit maingat siyang gumapang patungo sa isang pinto sa gilid ng bahay, isang pinto na sinadya nilang iwanang hindi gaanong mahigpit ang kandado. Sa loob ng bahay ang lahat ay handa na, ang mga ilaw ay patay, ang mga pulis ay nakaposisyon na sa mga madidilim na sulok ng pasilyo. Si Akiro mismo ay nag-aabang sa paanan ng hagdan. Narinig nila ang mahinang kalikot sa pinto. At pagkatapos ay ang dahan-dahan nitong pagbukas. Pumasok si Dante, hawak ang isang baril na may silencer. Dahan-dahan siyang naglakad, ang mga matay pilit na sinasanay sa dilim. Ang kanyang pakay ay malinaw. Ang kwarto ni Ginang Gunita sa ikalawang palapag. Nang magsimula siyang umakyat sa hagdan, doon na siya hinarap ni Akiro. Hanggang dito ka na lang, Dante. Malamig na sabi ni Akiro, habang ang mga ilaw sa pasilyo ay biglang bumukas. Nagulat si Dante. Sa isang iglap, naintindihan niya ang lahat. Isang patibong. Madrigal! Sigaw niya at walang pag-aalinlangang itinutok ang baril kay Akiro. Huwag kang lalapit! Isa pang hakbang, papuputukan kita. Tapos na ang laro mo, mariing sabi ni Akiro. Dahan-dahang itinaas ang kanyang mga kamay, pilit na kinukuha ang atensyon ni Dante para hindi nito mapansin ang mga pulis na papalapit mula sa kanyang likuran. Ngunit sa itaas ng hagdan, isang pinto ang bumukas. Ang pinto ng kwarto ni Ginang Gunita. Dahil sa ingay, nagising siya. Lumabas siya at ang una niyang nakita ay ang kanyang anak na tinututukan ng baril. Akiro, anak! Sigaw niya, ang boses ay puno ng takot. Ang pagkagulat sa mukha ni Ginang Gunita ay mabilis na naging target para kay Dante. Sa isang mabilis na pag-iisip, nakita niya ang kanyang huling pagkakataon. Huwag kang gagalaw, Madrigal! Sigaw niya at mabilis na tumakbo paakyat ng hagdan. Hinablot niya si Ginang Gunita at itinutok ang baril sa ulo nito. Isang maling galaw ninyo, mamamatay ang nanay mo. Ma! Sigaw ni Akiro. Ang puso niya'y parang sasabog sa takot at galit. Bitawan mo ang nanay ko. Ibigay niyo sa akin ang gusto ko. Sigaw ni Dante. Ang pawis ay tumatagaktak na sa kanyang noo. Pera, 10 milyon. At isang sasakyan para makatakas ako. Bilis! Natigilan ang mga pulis. Naging isang hostage situation ang dapat sana'y simpleng pag-aresto. Nanginginig sa takot si Ginang Gunita, ngunit nang makita niya ang desperasyon sa mukha ng kanyang anak, isang kakaibang tapang ang biglang bumuhay sa kanya. Ayaw niyang maging dahilan ng kapahamakan ni Akiro. Habang abala si Dante sa pakikipagnegosasyon sa mga pulis, bahagyang lumuwag ang pagkakahawak nito sa kanya. Iyon na ang pagkakataong hinintay ni Ginang Gunita. Sa isang iglap, buong lakas niyang kinagat ang kamay ni Dante na nakahawak sa kanya. Ah! Sigaw ni Dante sa sakit at sa isang segundo, naalis ang pagkakakapit niya sa matanda. Hindi pa doon natapos si Ginang Gunita. Nakita niya ang isang maliit at mabigat na plorera sa isang mesa sa kanyang tabi. Mabilis niya itong hinablot. At sa lahat ng lakas na kaya niyang ibigay, ang lakas na nagmumula sa pag-ibig ng isang ina na gustong protektahan ang kanyang anak, ipinukpok niya ito sa ulo ni Dante. Isang malakas na kalabog ang umalingaw-ngaw. Natigilan si Dante. Nanghina ang kanyang mga tuhod at dahan-dahan siyang bumagsak sa sahig, walang malay. Ang katahimikan na sumunod ay binasag ng mabilis na pagtakbo ng mga pulis paakyat ng hagdan. Nakatayo lang doon si Ginang Gunita. Nanginginig. Hawak pa rin ang basag na plorera. Pagkatapos ay tumingin siya kay Akiro na mabilis na tumakbo para yakapin siya. Tapos na, ma. Tapos na ang lahat. Bulong ni Akiro habang mahigpit na niyayakap ang ina.
na ngayon ay nagsimula ng umiyak, hindi na dahil sa takot, kundi dahil sa ginhawa. Pinusasan ng mga pulis si Dante. Tiningnan ni Akiro ang walang malay na katawan nito pagkatapos ay tumingin sa matapang na babae sa kanyang mga bisig. Ang kanyang ina, ang kanyang tagapagligtas. Sa gabing iyon, hindi mga pulis o mga gwardiya ang nagligtas sa kanya, kundi ang walang kapantay na tapang at pagmamahal ng isang ina. Lumipas ang ilang buwan. Ang ingay ng iskandalo ay unti-unting humina, napalitan ng katahimikan at paghilom. Ang Villa Esmeralda, na minsan ay naging entablado ng kasinungalingan at pagtataksil, ay muling naging isang tunay na tahanan. Isang umaga, habang nagkakape sa kanyang beranda, binabasa ni Akiro ang balita sa kanyang tablet. Isang maliit na artikulo sa business section ang kumuha ng kanyang atensyon. Ex-fiancé of Madrigal heir accomplice, sentenced to decades in prison. Nakasaad doon ang hatol na habambuhay na pagkakakulong para kay Silakbo at Dante para sa mga kasong frustrated homicide, attempted kidnapping, at syndicated estafa. Isinara ni Akiro ang tablet. Walang saya, walang galit, walang anumang matinding emosyon. Tanging isang pakiramdam lang ng pagsasara ng isang kabanatang tuluyan ng nagwakas. Ang hustisya ay naibigay na. Panahon na para sa kapayapaan. Nakita niya ang kanyang ina sa hardin. Si Ginang Gunita, suot ang paborito nitong duster at isang malaking sombrero, ay abala sa pag-aalaga ng kanyang mga rosas. Ang mga bulaklak na minsan ay nalanta dahil sa bigat ng mga pangyayari ay muli nang namumukadkad, mas makulay at mas masigla kaysa dati. Nilapitan niya ito, dala ang isang tasa ng maligamgam na tsaa. "Ma, magpahinga po muna kayo," malambing na sabi ni Akiro, sabay abot ng tasa. Ngumiti si Ginang Gunita, isang tunay na ngiti na umaabot na ngayon sa kanyang mga mata. "Salamat anak, halika. Tulungan mo akong alisin ang mga tuyong dahon." Naupo si Akiro sa tabi ng ina, sa isang maliit na bangko sa gitna ng hardin. Kumuha siya ng gunting at sinimulang tulungan ito. Sa gitna ng halimuyak ng mga rosas at ng kaluskos ng mga dahon, nagsalita si Ginang Gunita. "Anak," mahinang sabi nito, "pinatawad na kita." Natigilan si Akiro sa kanyang ginagawa. Tumingin siya sa ina. "Ma, ako po ang dapat humingi ng tawad sa inyo." Umiling si Ginang Gunita. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-unawa. "Pinatawad ko na ang sarili ko sa pagpapatawad sa iyo," paglilinaw niya. "Pinatawad ko na ang pagiging ina ko na handang maging bulag para lang sa kaligayahan mo. At pinatawad na kita, hindi dahil sa pagkakamali mo, kundi dahil kailangan mong maging malaya sa bigat na dinadala mo." Hinawakan niya ang kamay ni Akiro. "Lahat tayo nagkakamali. Ang mahalaga ay kung ano ang ginagawa natin pagkatapos. At ikaw anak, bumangon ka." Tumulo ang luha sa mata ni Akiro, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng sakit o pagsisisi. Ito ay luha ng pasasalamat. "Akala ko po, ma," pag-amin niya, "na ang pag-ibig ay kailangang maging perpekto. Kasing kinang ng diamante, kasing enggrande ng mga party. Naghahanap ako ng isang pag-ibig na maipagmamalaki ko sa buong mundo." Tumingin siya sa paligid, sa kanilang tahimik na hardin, sa mapagmahal na mukha ng kanyang ina. "Hindi ko napansin," pagpapatuloy niya, "na ang pinakadakilang pag-ibig sa lahat ay nandito lang pala sa tabi ko. Tahimik, hindi nagyayabang, handang masaktan para sa akin, handang magpatawad kahit hindi ako humihingi. Iyon po pala ang tunay na pag-ibig." Niyakap niya ang kanyang ina. Isang yakap na puno ng lahat ng salitang hindi niya masabi. Sa yakap na yon, tuluyan nang naghilom ang lahat ng sugat sa kanilang mga puso. Kinahapunan, magkasama silang naupo sa balkonahe, sa mismong lugar kung saan minsan ay nangarap si Akiro kasama ang maling tao. Ngunit ngayon, ang lugar ay meron ng ibang kahulugan.
Ito ay lugar ng kapayapaan. Pinanood nila ang dahan-dahang paglubog ng araw. Ang langit ay nagkulay kahel at lila, isang obra maestra ng kalikasan. Isinandal ni Akiro ang kanyang ulo sa balikat ng ina, tulad ng isang batang nakahanap ng kanyang kanlungan. Ang bigat sa kanyang dibdib ay tuluyan ng naglaho. Natagpuan na niya ang kanyang tahanan. Hindi ito isang mansyon, hindi rin isang babae. Ang tahanan niya ay ang pakiramdam ng pagiging ligtas at minamahal ng walang kondisyon. Ang pag-ibig ay hindi pala bulag. Siya lang ang nabulag. At ang nagsilbing liwanag sa kanyang kadiliman ay ang pag-ibig na, sa simula pa lang, ay nariyan na. Ang dalisay at walang kapantay na pag-ibig ng isang ina. At dito po nagtatapos ang ating kwento. Isang paglalakbay na nagturo sa atin na ang tunay na pagmamahal ay hindi nasusukat sa kinang ng yaman o sa tamis ng mga salita. Ito ay matatagpuan sa tahimik na pag-aalaga, sa walang sawang pag-unawa, at sa tapang na ipaglaban ang mga taong tunay na mahalaga sa atin. Higit sa lahat, ipinakita nito na ang ilaw ng isang ina ay sapat na upang maging gabay kahit sa pinakamadilim na landas. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay, mga minamahal naming tagapakinig. Sana po ay may napulot kayong aral at inspirasyon sa kwento ni Akiro at ng kanyang ina. Ano po ang masasabi ninyo sa ating kwento ngayong araw? At anong uri naman ng kwento ang gusto ninyong marinig sa susunod? Huwag po kayong mag-atubiling i-comment sa ibaba. Ang inyong mga saloobin ay napakahalaga po sa amin. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.